Sige. Hi! Welcome back sa Dog Sport PH. I am your host, Vince Brion, and today is a very special episode dahil we have a very special guest. Imported to. No, he is one of the pioneers I can consider ng dog sport dito sa Pilipinas. Isa siya sa nagsimula sa makilala ang monjoring sa Pilipinas dahil I think he is one of the few na nagsimula. Bukod doon sa mga matatanda na, syempre, senior na yung iba na sila Kuya Judy Lipitin at saka sila yung mga mas bata naman doon ng onte. Mm-hmm. So, he is now based in Canada. He is a competitor, handler, trainer, and also a decoy. In fact, he decoyed at the 2024 National Championship of French Ring in Canada. So, ladies and gentlemen, Dan Buenaventura. Cha-cha, lagyan natin ng palakpakan yan sa effects edit gano'n. Bam, bam, bam. So, yan, Jedan, introduce yourself muna sa mga listeners natin. Oh, yeah. Kagaya nga ng sabi mo, way back, early 2000, I think 2005 nung naselect ako. Sa pagkakatanda ko, yung number ng decoy book ko, number 5. So, pang-5 ata ako sa naselect sa monjoring, sa Philippine Monjoring. Mm-hmm. Nauna nga sila Kuya Judy. Siyempre, June Palomar. Si June Palomar. Hindi ko alam kung nauna si June sa akin o nauna ako kay June. Pero most definitely, nauna si Boswell Bael, tsaka si Choi. Master sila yung, siyempre. hindi ko alam kung sino yung first 4, pero number 5 yung decoy book ko. Nice. So, number 5 nga yata ako sa na-select. Kasama kong nag-select noon si ID Tangcora. Hindi ko nakilala yung mga... Si ID nasa Amerika na siya. Tapos, I think tumigil na siyang, hindi na siya active sa dog sports after niya umalis ng Pilipinas. Pero, yun, during that time. So, natuto ko of course, kay Boss Eugene, kay Archie David, na dating past president ng Philippine Monjoring Association. Actually, si Archie, ang first introduction ko sa sport, nakita ko kasi si Archie dito yung park, taga dito kasi siya sa subdivision namin eh. Nandun lang siya sa park, nagpapakagat siya ng aso sa sleeve, dun sa American Bulldog niya. Kagat-kagat si Justice. Tapos, nagkaroon ako ng interest kasi ang interest ko, mga physical activities, ganyan. Sabi ko, ang ganda nun nilapitan ko si Archie. Medyo snobbish pa nga si Archie nun, pero eventually, pinansin din niya ako. si Archie. Hindi na, biro lang. Kanina, nung nakausap ko kasi yung mom niyo eh. Oo. Sabi niya nga sa akin, parang 15 years old pa lang kayo, na kayo. Yung love for training dogs, bata pa kami. Kasi yung father ko, yung late father ko, mahilig din siya sa aso. So, meron siyang German Shepherd, nagkaroon siya ng... German Shepherd actually yung breed niya. Tapos, nag-hire siya ng trainer, yung mga pet trainer sa Manila, ano pa nga ata yung pangalan ng training na yun company, Manila something dog training company. Hanggang ngayon, ano pa rin? Ay, hindi ko alam kung nandito pa siya, yung business na yun. Pero yun ang pagkatanda ko, Manila Dog Training something. Hinire niya yung trainer dito, tapos ako, nandyan ako sa gate, nanonood ako nung very memorable sa akin yung kasi doon nagsimula yung parang spark sa interest ng ano yung ginagawa nung lalaki, bakit pinapaupo niya yung aso, umuupo, pinapababa niya, pinapadapa niya, dumadapa. Very similar tayo ng kasi bata pa rin ako, yung dad ko din, talaga before nag-hire. Tapos buhay pa yung trainer ngayon, si Sir Mandy Palikpik. Ayun, si mga... Palikpik Brothers. Palikpik Brothers, Yeah. Ayun actually, yung isa sa mga kapatid niya, yung nagpunta, yung trainer. Yun. Parang hindi ko alam kung nakababatang kapatid niya yon na isa sa mga Mandy. tinuruan niya. Tito niya. Oo. Kasi pamilya sila ng mga trainers. Mga trainers, Si Sir Mandy, yun yung nag-train. Pero back then,
I can consider traditional kasi yung training. So, sa akin, ang yung tatay ko, pag nag-handle ng aso, lagi may dyaryo o hood dito sa bulsa. So, sabi ko, kung ganyan ang training ng aso, parang hindi ko naman ma-enjoy. Kaya nung na-introduce sa akin yung mga mas modern na approach, doon ako nagkaroon na, pwede naman pala yung ganitong training, mga aral ko. So, yun, sa inyo, sa training, paano naman kayo napasok sa Well, monitoring? nag-start siya sa monitoring. So, nung nandun ako, si Archie, so, tinuro sa akin ni Archie yung mga ginagawa niya, in-explain niya sa akin. Tapos, sabi ko, gusto ko tong gawin. So, meron siyang suit during that time, o sleeve during that time, pinasuot niya sa akin yung sleeve. So, doon na nagsimula doon na na-ignite na talagang iba yung feeling nito. Sabi ko, gusto kong gawin talaga to gusto kong matutunan to. Hanggang 50 years old ko. Sabi ko yan. So, ang nangyari, sinama niya ako sa ERK9. Pinakilala niya ako kay boss, kay ER. Tapos noon, para siyang, yung ERK9, para siyang isang fraternity na, it's a small clique. Ganun ang feeling mo pagka nandun ka. Kasi nga, yung ginagawa nyo, it's considered rare. Up until this time, hindi naman siya talagang... parang niche pa rin. Hindi naman siya basketball na bawat kanto meron di ba? So during that time, ganun yung eksena noon. So lalo ako na-excite. Kasi... yan ba yung mga panahon na nang hahampas pa si Boss Eugene ng upuan sa mga tanga-tanga, sa mga tanga-tanga dito. Hindi naman. Wala naman ako natandaan na nabato ako ng So, basically, doon nagsimula. Ang training center niya noon nandun nasa ilalim ng LRT Line 2. Sa Manila. Sa E. Rodriguez. Oo, may parking lot doon. Tapos sa Sukat. Minsan nasa Sukat kami. Minsan nandun sa yung dating Elorde Gym. Sa likod noon. Tapos kung hindi, nandun sa Broadway. Sa malapit sa Itbulaga na studio. Sa Cubao. Yeah, dito sa E. Rodriguez. Yeah. So doon kami nagtitrain noon. Hanggang sa nag-select ako, dumating si Dominic Piton. Si Dominic Piton, isa sa mga well-respected trainer, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa North America. Isa actually yun sa naging daan ko na nung sinabi ko sa mga tao doon, sa Canada at sa US na kay Dominic ako nag-select. Parang, okay, welcome to the club. Kasi during the time, namatay na rin si Dominic Piton. I think about 3 or 4 years ago. Pero isa rin siya sa mga proponents ng Monjoring at saka ng French Ring. Very kind guy, very helpful. Yeah, Dominic Piton. Ayun. Tapos nag-select din ako noon kay John Marcel Del Pupu. I think si John Marcel is still alive right now. Tinatanong ko sa mga decoy na nakikilala ko. Natatawa nga sila kasi pag tinanong ko, "Do you know John Marcel?" Natatawa sila kasi he's very old. Pag sinabi ko na nag-select ako sa kanya dati, tatanungin nila ako, "Old are you?" Anyway, so doon nagsimula 'yon. Yung mo sa Kuya Dan, sa Canada, paano nangyari 'yon? Pinlano mo ba na pupunta ka Canada? Biglaan ba yung Nagpunta ako sa Canada for a job. Nurse kasi ako by trade. So natapos ako ng nursing dito sa UST, nagtrabaho ako doon as an instructor. During that time, nagdidikoy pa din ako sa club. Nagdidikoy pa rin ako, nagtatrabaho ako sa UST, nagdidikoy. Tapos nag-decide kami ng family ko, ng wife ko na nurse din kasi siya na mag-abroad. So napunta kami ng Canada. Ang trabaho namin doon, ang entry namin was both of us were nurses. Oo. Pumunta ka ng Canada, nurse ka. Oo. Kailan nag-start ka pinasok mo yung dog training o nag-decide ka na bounce na ako, G. Dog trainer na ako dito. Oo. Actually, akala ko nung dumating kami doon kasi syempre ang priority namin ay mag-establish back ng family ko. I-establish namin yung sarili namin doon sa Canada. So, medyo mahirap, stressful kasi nag-a-adapt ka sa bagong bansa, di ba? So, yung dog training, hindi ko yun iniisip. Wala siya talaga sa background. Kahit nga background, wala eh. Kala ko nga tapos na eh. Hanggang sa nagkaroon ng incident na nagkaroon ng break and enter dun sa isang Filipino household na hindi ko naman kilala pero medyo severe yung nangyari. Yung nag-break and enter,
pinatay yung bata, etc. So, May nangyayaring ganyan pala sa Canada. oo naman, syempre. Kahit naman saan. Mostly dahil yun sa drug addiction eh. So, sabog yung high yung pumasok sa bahay nila. So, naisip ko noon, sabi ko, paano kung poprotektahan yung pamilya ko kung sa amin mangyari yun? Na-paranoid ako. So, doon bumalik ulit yung pagkakaroon ko ng aso. Kasi sabi ko, marunong ako magturo ng aso na mag-protect kahit turuan ko lang yan ako mahuli. O kaya, mangagat. Pag mangagat on command pag may pumasok sa bahay. Malaking bagay na yon. So, bumili ako ng aso with an intention na maging tagabantay namin sa bahay. Protector namin sa bahay pag natutulog na kami, meron kakahol, etc. sa loob ng bahay. Eh, yung asong nabili ko, nag-research pa ako, ayoko ng Malinois kasi masyadong high energy. Ayoko ng German Shepherd kasi nag-shed, nasa loob ng bahay, ang hirap. Nag-research ako, nag-end yung research ko sa Giant Schnauzer. So, merong kennel sa Canada ng working line Giant Schnauzer, nag-IGP sila. Doon ako napunta. Sabi ko doon sa breeder, bigyan mo ako ng aso na medium drive. Gusto ko lang matuturuan kong kumagat, tuturuan ko siya ng personal protection, kumagat sa suit. So, yung pinadala niya sa aking aso, 4 months old, nasa backyard, nang dumating. So, excited kami ng mga anak ko. Pambihira! Ang habol dun sa rag. Malakas yung drive. Ang taas ng drive niya. Before you know it, after a few days, naghahanap na ako ng club. So, walang ring club sa Winnipeg. Ang unang napuntahan ko na club was an IGP club. So, pumunta ako sa IGP club. In-enroll ko yung aso ko doon, tsaka ako, tinanggap naman nila ako as a member. Tapos nag-aral ako ng pagdidikoy ng IGP, nag-select din ako na maging helper, front at saka back half helper na club level. Kasi ang IGP club level, regional, nationals, ganun ang staging nila. So, na-select ako. After ko mag-select, nagte-train ako dun sa club, natuto ako mag-IGP, mag-train. Doon bumalik dahil doon sa aso ko na yon, na hanggang ngayon buhay pa siya. She's about, I think, magta 10 years, 8 years old na si Lexi. So, hindi naman siya katagalan actually. Recently lang ako bumalik sa aso. In about, mga 7-8 years time pa lang. Yun, doon siya bumalik. Dahil doon sa aso na yon, nabalik ako sa club, pero dahil kumbaga born and raised ka sa ring sport, hindi ko masyadong na-enjoy yung IGP. First love mo talaga ang First love ko talaga. Kinausap ko yung IGP club kung pwede kong gamitin yung field nila na mag-train ako ng ring sport doon. Pinayagan naman nila ako, pero eventually nagkaroon kami ng fallout. Dahil hindi mo pwedeng pagsamahin, I guess, yung dalawang sport. Nagsarili na lang ako. Ngayon, meron kaming maliit na grupo ng Monjoring French Ring Group sa Canada. Anong masasabi mong difference ng culture ng ring sport sa Philippines, dun sa Canada? Ano yung mga na-experience mong malaking pinagkaiba? Siguro, I guess, kasi matagal na akong hindi nagte-training dito sa Pilipinas, So, hindi ko alam kung paano na rin yung naging evolution ng ring sport dito sa atin. Pero, sa Canada, napapansin ko doon, well, hindi mo maalis yung politics, may mga clash. Pero, at some point, kahit sino doon na merong clash, meron kayong misunderstanding, meron kayong training conflict, meron kayong political differences sa pagpapatakbo ng organization, at the end of the day, lahat nakikita-kita sa field, doon kayo nagko-compete pa rin. And then pag uwi, kung galit mo pa din siya, edi galit mo siya. Pero sa field, nagkikita-kita lahat, civil. Kasi we have no choice. Kailangan mong ituloy yung civil relationship mo dun sa ibang tao for the sake of the sport. And so far, yun ang nakikita ko na ganun ang kultura doon. In terms of, settling differences. Hindi ko alam kung ano bang culture or climate dito sa atin, sa Pilipinas. Kasi nung umalis kami noon, isa lang naman yung club noon eh. Nung umalis ako noon, isa lang yung, may ibang mga club na sa yung Quezon City, QC Monjoring. Pero the main club is still ERK9. And dyan pa rin, doon ako nagtitrain kami. Kahit na nandito kami noon, may Bulacan K9. Doon pa rin kami talaga nagtitrain. Saka ba sumalo noon last time? Sa Bulacan K9? Sumalo ko noon kay Valir Linclao. So sa Bulacan K9. Bulacan. Tapos doon si Nuno Hill.
Sukat. Nag-decoy ulit ako nun sa trial niya. Level 2 siya ka level 3. Napilayan nga ako nun kay Sinong aso? yung aso ni Albert D. Chavez na hindi si Yorick. Mek, si Yorick. Si Yorick. Nung flea attack. Na-ER ako nun pagkatapos. Hindi ako na-ER K9. Na-ER ako sa ospital. Malakas kumagat yun Si Oo. Yorick, Akala ko na-fracture yung. Tsaka matuling kasi siya. Tapos sa baba kumukuha, no? Yun na. Sa baba kumukuha. Ang nasa talaga. isip ko, yung kanan ng pinay-prepare ko, yung kaliwa pala, tas mababa. Mababa. Kaya, boom. Nag-roll ako nun sa ankle. Masama yung bagsak ng ankle. Ano naman sa tingin mo yung sabi mo nga 2005 nung Nung nag-certify ako noong 2005. Pero umalis kami 2011. 2010, 2011. So nung last na decoy ka, Oo. tapos yung ngayon, ano nakikita mong evolution naman ng pag-decoy? Malaki na yung nakita ko na improvement in terms of improvement, talaga nag-evolve na yung sport natin in terms of mga decoy natin. Kasi ang ring sport, nakasalalay whether we like it or not, ang ring sport nakasalalay sa galing ng decoy. Kung paano ititrain ng decoy yung aso, ipe-prepare para pag nag-compete na yung aso, kahit gaano kagaling din, yung decoy na sagupa niya, ready yung aso. So, pero of course, trophies and places are not won by protection only. Kailangan magaling ka ding magturo ng obedience at saka ng jumps. Kasi yung jumps, it's also an art. Paano mo tinuturuan yung aso mong sukatin yung stride niya bago siya tumalon. I think for me, it's a good parameter ng good breeding. Exactly. Oo. Sa France, di nga sila nag-OFA testing Sa Amerika at saka sa Canada, nag-OFA testing sila, yung Orthopedic Association, para i-test yung hips, joints ng aso. Pero sa France, that's the test. Kung yung aso mo at 7 years old, tumatalon pa ng maximum na palisad at saka maximum na long jump, ano pang testing ang kailangan mo? Hindi yan magagawa ng asong may hip dysplasia. O aso na merong marupok na buto kung 7 or 8 years old. Tinatalon pa rin nila yun. So yun ang test, actually. It's a breed suitability test, di ba? Maganda yun para sa mga nasa France. Pero sa'yo, sa status mo, nung sinabi mo na walang ring sport club Basically, ikaw yung pasimula dun sa area nyo. Oo. Actually, sa Central Canada, sasabi ko ako yung nagsimula nung Monjo ring, tsaka ng French ring. Sa Central Canada, tinuloy ko yung French ring na matagal nang nag-e-exist sa Canada. Kasi wala naman ngang decoy. Ano naman sa tingin mo ang challenge mo? Kasi sinabi mo, kailangan mo na magaling na decoy para sa aso mo. If you're planning to compete in French ring or any ring sports. And yet, wala kang decoy. And you are also handling a dog. Oo. So, naging challenge ko doon, number 1, paano ko i-develop yung aso ko sa face attack, paano ko siya tuturuan na magstay, pumunta sa decoy para kagatin yung decoy. Paano ko tuturuan yung aso ko na mag-contact healing at kumagat sa cue ng pagtapik. So, paano ko tuturuan yung aso ko na bantayan yung basket ako lang mag-isa lahat ang gagawa. Paano ko tuturuan yung aso ko stop attack, pwede naman. Pero, during that time, hindi ko rin ma-imagine Papaano? Oo, kasi ang ideas ko noon during that time, talagang rooted sa background ko kung paano kami nagtitrain sa club. Kaya nga sabi ko noon, nami-miss ko na yung club kasi sa club dito, 3, 4, 5 decoy every night. Alam mo, PSA trial. Magsawa ka. Diba? Last namin sa club, last training namin, nagde-defense of handler kami. Parang nag-shake hands sa akin yung dalawa. Tapos, hindi ko na alam kung ano yung senaryo namin. Basta na lang, sige, kung ano-ano, dalawa, shake hands sa akin. Tapos topic sa akin, hindi naman nag-shake hands sa akin. Nireklamo ko, ba't hindi naman ako sinake hands nito? Hayaan mo na, training nga
Ano ba to? PSA ba ito? Ah. Tatlong decoy. So sabi ko nun, namimiss ko maraming yung decoy dito. maraming decoy. Kasi ganun yung traditionally nakaugalian ko at saka yun natutunan ko. Magsisimula ka ng foundation, di ba? Nakabakta yung aso mo. Tuturuan ng decoy na kumagat muna sa sako, sa tag, hanggang sa isuot na yung leg sleeves. Tuturuan niya kumagat, tapos unti-unti lalayo yung decoy. Ayan na, nabubuo na yung picture ng face attack. Dinadrag mo na yung aso sa harness. Hanggang sa turuan mo na yung aso mo na saglit lang, bago ka umalis. Okay, nagstay ka, go. Nang dinadrag mo yung aso. Pulse control. So, mahirap gawin yun. Impossible, next to impossible, kung wala kang decoy. Tuturuan ko sana yung mga anak ko, pero maliliit pa sila noon. At saka, hindi mo naman yun may tuturo sa bata kung paano ipwesto yung sleeves, di ba? Nang ako yung nag-handle. So, nagkaroon ako pero ang pasasalamat ko doon kasi yung internet, yung connections na mabibuild mo through social media, ang tulin. So, nakipag-connect ako noon doon sa mga trainers ng Giant Schnauzer dahil sumali ako sa Giant Schnauzer working group club na based sa United Kingdom. Ang United Kingdom, actually most of the European countries, yung mga Scandinavian country, ano ba yung mga kasama na mental block na ako sa mga Scandinavian countries. Bawal kasi sa kanila gumamit ng aversions, ng aversives. Oh, alam ko, Bawal, yung mga... nakaban sa kanila gumamit ng e-collar, ban gumamit sa kanila gumamit ng prong collar. So, natuto sila, nag-innovate sila ng mga ways kung paano mo ituturo yung mga exercises sa aso ng puro reward-based. So, dun ngayon nabuo yung mga concept sa akin through dog training is a huge imagination of things. It's an art. Art nga talaga. Art. So, dog training basically kailangan mo munang matutunan yung konsepto. Nandun dog training is both a scientific and an art. Science and art. So, pag natutunan mo na yung scientific concepts, paano natututo yung aso, yung operant conditioning, classical conditioning, yung behavioral science paano natututo yung aso ng mga ugali, ng behavior na gusto mo ituro sa kanya, now it becomes an art kasi yung technique na natutunan mo, ngayon, How will you put ikaw it na ngayon. together, no? Exactly. So, pag natuto mo nang gamitin yung brush, paano mo na ngayon? Kanya-kanya na yan. Paano mo na ngayon ipipinta yung bundok? Diba? So, very similar sa music, no? Tuturuan ka ng mga chords, kung paano Yeah, yung tamang strumming, exactly, yeah. plucking, Yeah. and bahala ka na sa buhay mo. yeah. Style mo na yon. So, gumagawa ka na ngayon ng sarili mong style ng pagpitik. So, ganun din yung dog training. So, importante matutunan mo muna. So, nandun naman yung background kasi natutunan ko yun dito. Tapos, nadala ko naman doon. And then, syempre, nag-attend din ako ng mga seminars. Nagbasa din ako yung operant conditioning. Gano'ng tsaka kadalas ang seminar sa Canada? Maraming seminars. Kung gusto mong matuto, maraming tao na nagkakandak ng seminars. Marami ring tao na nag-host ng mga trainers na nanggagaling sa iba-ibang bansa. Ang pinaka nagustuhan kong seminar na talagang tumatak sa akin is yung seminar na dinala namin si Keith Verbant. Hindi ako familiar. So, isa siyang Belgian decoy. Sabi mo nga kanina, nagkukwentuhan tayo, 14 years old pa lang sila. So, kasama niya noon na kababata niya si Tommy Verschuren, si Joel Clerk. Kinukwento niya sa akin noon, 14 years old sila, na nag-start silang mag-decoy, mga bata, yung mga parents kasi nila, mga Belgian ring, tsaka Monjo ring enthusiast din. So, si Keith, isa siya nasa Finland siya, yun nga, sa Scandinavian country, bawal nga sa kanila yung aversions. So, natuto din siya. So, nag-conduct siya ng seminar sa amin noon. Ang focus niya is building your dog from building the skills that the dog needs to learn, the foundation that the dog needs to learn in order to learn protection exercises. Just by using food, by using tug. Eventually, tug, actually, pwede mong ituro sa aso mo kahit wala kang decoy. Monjoring, you can teach the dog how to doon na pumasok na naman, lalo na ako na-fascinate sa dog training, na-addict na. Actually, yun din ang pinaka
pagka sinabing Dan Buenaventura sa akin, kasi naririnig-rinig din kita sa mga kwentuhan, pagka naririnig ko sa kwentuhan, ang image or picture na pumapasok sa isip ko agad is, yung video mo, kung nare-recall mo yun, yung video mo na from Papi, meron ka nun kinumpile mo. From Papi, finu-food mo, tapos yung tumatanda, tag, tapos meron kang parang fishing pole, parang So, so doon nakita ko na posible. Though, naglalaro na sa isip ko yun na posible yun. Siguro kasi dito, readily available naman yung mga training decoys na yun. So, hindi na ako dadaan sa ganito. Pero, it proves to me na, kumbaga, kung hindi excuse yung wala kang decoy, ito, ang tao na to, kinaya niya. Tsaka, ang aso kasi natututo through repetition. So, kung aasa ka lang sa club days, which is ang club days namin dito noon, Tuesdays and Thursdays Mondays and Wednesdays nasa sukat. Kung ako yon dati, hindi ko afford na magpunta sa sukat lagi. Actually, noon si boss, sinaling ket-ket niya ako, o sige, sa kapalit ng pagdidikoy mo, dahil nagdidikoy ako sa club, kasi wala naman akong pera noon. Ang magkano akong mag-enroll sa monthly kay boss. I mean, that's the price, di ba? Mahal talaga ang training. So sabi niya sa akin noon, train natin yung aso mo, magbayad ka lang ng kalahati, mag-aral ka mag-decoy, sumalo ka ng aso. Sabi ko, gusto ko yan. Bentahe sa akin yan, di ba? Parang nalibre pa yung pag-aaral kong pagdidikoy. Hindi ko kailangan bayaran. So anyway. Tapos natututo ka pa kasi syempre doon tinitrain nila doon kayo nagtitraining ng exactly. aso mo. Doon mo matututunan yung ang ring sport, matututunan mo yan in a whole pag nasa likod ka ng aso at pag nasa harap ka rin ng aso. So to really appreciate the sport, kailangan makita mo yung puwet ng aso na hawak mo yung tali at nandun ka rin sa harap na ikaw yung kinakagat ng aso. Doon mo lang talaga siya ma-appreciate, mapapag-connect. So, malaking advantage kung pareho mong ginawa. Yeah. Okay, so anyway, going back to how dogs learn, natututo sila through repetition. So kung aasa ka lang sa club, kahit sabihin mo 4 times a week ka pang mag-training sa club, pag nagpunta ka sa club, meron kang spot doon. Tama? So after mo ma-consume yung spot mo, meron ng may susunod sa'yo. Hanggang sa matapos na yung training session nyo for the night. So, hanggang anong oras tumatagal ang session nyo dali nun? Noon, tumatagal yun hanggang mga alauna ng madaling araw. Wala pa rin pinagbago hanggang ngayon, ganun pa rin. Nagsisimula kami, dating si boss, stress. Noon, mga alas 7, alas 8 ng gabi. Ngayon, gamit yung piso niya. Ang tawag namin doon, piso, yung F-150. Si Choi nasa likod ng piso. Tapos, pagdating ni boss, simula na yung training. Nandun na kami, naghihintay na kami, nagkukwentuhan. Ngayon, si Master Choi, may sarili ng pick-up. Big boss na din. Talagang yung si Choi, malaki rin ang utang na loob ko dyan. Kasi, nung kinukwento lang sa akin, sabi niya, tangina mo kasi, wag mo kasing ganyan saluhin yung aso. Wala, sabihin niya sa akin, sa background, boss, tataob to. Tataob nga ako. Kakasabi nila ng gano'n, eventually, natutunan mo na paano nga saluhin. After nun, co-coach niya ako. Ganito ka kasi tumayo. Nakaganito ka kasi. Yung harapan mo, yung posture mo, ganito. Sabi niya, talagang tataob ka. Kahit ako, inabot ko yon. Medyo tough love nga lang ang pagtuturo niya, pero effective. I can attest to that. Nung nag-aaral ako mag-decoy, talagang medyo Ganyan din naman ako natuto sa kanya noon. So, pero yun nga, going back to that, yung aso nga kasi, di ba, natututo sila ng through repetition. So, sa akin, ang natutunan ko doon, na nagpunta ako yung nag-attend ako ng mga seminars, the more you train your dog, the better it prepares the dog for the behavior. Mas naintindihan ng aso mo yung behavior kung paulit-ulit mong gagawin. So, tinanong ko si Keith, yung nag-seminar sa amin, yung Belgian guy. He's also, actually, tignan mo siya, look up mo siya, he decoyed a few world championships. Tapos, ilang aso din niya yung nag-champion sa World Championship. Wow. Pero back in the days, mga 2010 pababa, doon siya nagcha-champion Pero syempre, nagkaedad. Decoy and handler. Yeah, exactly. Nagkaedad na rin siya. Naggumagawa na lang siya ng mga seminars sa States tsaka sa Canada. So, naka-attend ako nung seminars niya. Doon ko nasundan. So, nagkukwentuhan kaming dalawa. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, so sa club niyo, ikaw, Kiss, gano'n mo kadalas tinitrain yung aso mo? In a day's time. Sabi niya sa akin, well, pag nagpo-form siya ng behavior,
ang training session niya within the whole day is around 14 to 15 sessions in a day. Sabi ko, 14 to 15 sessions in a day? Sa loob-loob ko. Sabi ko, paanong 14 to 15 sessions in a day? Anong ibig mong sabihin? 14 to 15 sessions in a day. Sabi niya, konti pa nga yun. Because that's how dogs learn, through repetition. Kailangan mong paulit-ulitin sa aso mo yung ipapagawa mo sa kanya. So, meron siyang mga planned, and sabi niya sa akin noon, hindi ko makakalimutan yung mga tips niya noon, na you have to dream about your session for the next day. Pag bago ka matulog, kailangan nakaplano na ano yung ituturo mo sa aso mo on the next day. Hindi pwedeng pag nagising ka, sige, mag-healing. Mag-healing tayo ngayon. O kaya turuan kita, siguro positions ang gagawin ko sa'yo ngayon. So doon ko nakita yung mga trainer na, puta, bakit ganito? Sabi ko, bakit may mga ledger sila? Bakit may mga notes sila? May dates. Mamaya, mapya na itong mga to, ah. Gano'n na. Akala ko mga pautang yun. Okay? Baka nandun ako, baka papapatay na pala ako nito mga to. Sana, nagtitake note sila ng training progress ng aso. Nagsimula sila sa pagtuturo ng heel. Nagsimula sila sa pagtuturo ng tapos. Doon ko rin napagtanto, discover na bawat behavior, meron palang building blocks. Kasi hindi mo pwedeng ituro yung isang behavior sa aso mo nang nakita mo lang sa YouTube. Kasi hindi mo naman alam anong stage na ng training yung nakita mo sa YouTube. O yung nakita mo sa club na ginawa ng isang nagsiseminar or kung ano man. Kasi yung aso na nakita mo dito, kung sinabi ko sa aso ko, upo or what, meron niyang pinagsimula na building block, step 1, step 2, step 3. So, in-explain niya doon na of course, sabi niya parang kulang lang sabi niya sa akin, tanga ka ba? Kasi parang, yung mga tanong ko sa kanya, parang medyo... Pero na-observe ko nga yan doon sa mga tinuturuan ko, yung mga nagiging clients ko na may background madalas sa martial arts Oo. So once na sinasabi ko sa kanila yung concept sa dog training, nakako-correlate nila sa martial arts Nung sinasabi, ay oo nga sa martial arts kasi kahit na nakita ko, tapos pwede ko namang gayahin magkamukha Oo. Pero it doesn't have the same, kumbaga, laman. Wala silang parehas na laman Kumbaga, yung foundation nun, magkaiba. Oo. Ayan, unang araw namin, puro lang kami inhale, exhale. So, pangalawang araw, puro lang, wala pa kinalaman. Hanggang sa papunta na lang dyan. So, yun yung na-observe ko. Pag ginagawa naman natin dito sa Pilipinas yun, hindi ko lang alam kung ganun ka methodologic ang approach at saka kung ganun ka systematic. Kasi, ang napansin ko sa atin, hindi ko alam ang evolution Correct me if I'm wrong. Feel free to correct me. Pero ang napansin ko noon, pag may nag-seminar dito, pag may pinadala dito na Pranses o kung saan man siya galing, taga-Europe, magtuturo yun ng isang concept, ina-apply na sa majority ng aso. Ang nawawala doon is yung building ng foundation kasi yung isang behavior para maging matibay sa isang aso. Kaya sa club ko ngayon, doon sa club namin, nasang stage na tong aso na to ng training. Halimbawa, magtuturo ako ng contact healing ng defense of the handler. Sisimulan ko yung defense of the handler sa unang-una, kailangan ko munang turuan yung aso kung paano sumunod sa lure. Kailangan matuto muna yung aso na baliin yung leeg niya at yung puwet niya, idikit. Pag natutunan niya na yon, nakita ko na yon, tsaka ko ngayon gagamitin yon, yung skill na natutunan niya, at tsaka yung skill din na ina-apply ko, kasi it's all about in the luring. How you position your hand, etc. Para magawa ko yung picture na gusto ko. Okay? So, yung first step ko, nagawa ko na, ito na yung second step ko. Tuturuan ko siyang mag-lean. The moment na dumikit siya, reward. Dumikit siya, reward. Hanggang sa nagbibuild na ako ng duration. So, may mga steps. Bawat behavior na ituturo ko sa aso, may mga steps. So, ano yung... Sa akin, hindi ko sinusulat, pero yung blueprint na yon dahil sa dami ng paulit-ulit kong ginawa, nasa isip ko na yon. At saka actually, wala siyang, I think wala siyang isang, walang isang system o recipe or step-by-step din. Exactly. Yeah. Tama yun. Sa pag-train ng aso, you have to train the dog in front of you. So, kailangan mong tignan yung aso at ano ba yung applicable dun sa aso. So, yun din yung maganda. Sa dami ng naatinan mo ng mga seminar, marami na ako naatinan ng seminar sa States, saka sa Canada. Lagi ako may pinupulot na 2 or 3 gems sa seminar.
Kung meron lang ako napulot na 2 o 3, sulit sa akin yun. Ibig sabihin, yung binayad ko doon, yung tinravel ko, kung nag-aeroplano man ako, yung binayad ko sa hotel, sulit kasi may madadagdag na naman ako na 2 o 3 tool sa toolbox ko. Nagagamitin ko later on sa, teka, yung aso na to, ito yung mas applicable sa kanya. Hindi mo masasabi kasi kung kailan gagamitin eh. Hindi mo masasabi. So, pag nag-stick ka lang sa isang method, nag-stick ka lang sa isang kalsada o street, magiging limited yung approach mo. Baka hindi mo ma-maximize yung ugali ng aso na tinuturuan mo. Kasi nga, magkakaiba sila ng temperament Ano namang masasabi mo? Kasi ako ngayon nag-start akong mag train for agility. Iba lang. Kumbaga, I encourage kasi most of our pet dog clients to be involved in dog sports. Which is, monitoring naman, we know na more on Belgian Malinois. So parang hindi siya inclusive for ordinary pet dog owners. So that's why nag-start ako ngayon mag-train for agility. May mga courses ako na enrollan. One thing that nakuha ko na medyo iba nila ginagawa, they focus more on, in terms of foundation, they focus more on yung plyometric, yung body conditioning. Exactly. Oh, yeah. Na I try to incorporate now sa dog sport or ring sport or even IGP. Anong masasabi mo dun sa... Exactly the point. On point applicable yun. ba yun o nag-i-inarte na lang ako? Hindi. Actually, yung kasasabi mo nga lang yan, yung aso ko kasi, 2 taon na siya So ngayon ko pa lang siya tinuturuan ng palisad at saka ng long jump. Mga jumps, no? Oo, yung hurdle, yun ang ginamit ko sa kanya para makapag-close kami ng level 1 niya. So ngayon, tinuturuan ko na siya ng may iba-iba naman ang approach. May ibang trainer, gusto nila tapusin yung program hanggang level 3 bago nila i-compete yung aso. Para sa akin, kung ahead ako ng one program ahead, pwede ko na i-compete yung aso ko noon dun sa lower level. So, ang nasa sa isip ko, may escort na yung aso ko, may search na yung aso ko. Wala na lang siyang jumps. Tinapos ko na siya kaya kinumpit ko na siya ng level 1. And maganda yung naging result ng level 1 namin. Usually naman yung ibang trainer, maraming trainer ang kilala, dinidelay nila yung jumps Exactly. Gusto ko magsara muna yung mga long bones ng aso ko, yung mga joints niya matibay para hindi siya ma-injure. Kasi hanggang 7-8 years gusto ko siya i-compete So, ang ginagamit namin doon, karamihan ng mga trainers sa North America, lalo na ngayon, ang talagang foundation ng skill sa pagtuturo ng palisad, lalo na ng palisad, even the hurdle and the broad jump, are all based from skills na nanggaling sa mga agility trainers. Kasi yung mga agility trainers, sila yung mga mahusay sa pagkalkula kung saan dapat mag-stride yung aso. Marami silang mga tricks. Naglalagay sila ng mga harang para yung aso mapuwersang gamitin yung front leg nila hanggang dito na mapilitan ng tumalon. Kagaya ng palisad, ang tinuturo sa akin ngayon nung nagme-mentor sa akin ng jumps, ang gusto kong turo sa aso ko is to scale the wall. Hindi niya banggain yung wall at tumalon. Kasi mas efficient sa aso na scale niya yung wall. So nagsimula kami noon na lagyan muna siya ng harang para matuto yung aso ko na nasa harapan lang siya ng palisad. Tapos iiwasan niya yung nasa tapat. Doon siya magse-step actually. Mapilitan siya actually na mag-step doon at i-scale yung wall. Nang walang buwelo. Eventually, pwede mo na siyang iatras. Hahanapin mo na ngayon kung ilang paces paatras. Ang laki ng tulong ng video din kasi marirecall mo from the video ilan yung stride ng aso mo, ganong kahaba yung katawan ng aso mo, ilang stride, paano siya mag-stride para atakihin yung hurdle or yung palisad para mag-take off siya efficiently. Lahat yun based yun sa agility trainers. Naalala ko yun sa video lang. Oo. Medyo, may narinig ako isang podcast din napag-usapan nila about sa video na naloloko tayo nung mata natin on how we recall things. Meron ako isang napanood na podcast, sabi nila, ginagawa niya, binivideo niya, tapos yung mga K9 handlers, detection to So, tinatanong niya yung handlers after ng session, ano nangyari? So, pinapakwento niya. So, kinukwento ng then, ibinubunggo niya dun sa video.
Aha. Sometimes yung kwento nung is mali. Yung Iba. basa niya, Iba yung yung nangyari. nakikita, iba yung nare-recall niya. Now, kasi ako before, nanggaling din ako sa na medyo malalim din ako sa magic. Magic. Okay. Magic tricks, magician talaga. So, it has the same effect na pagka nagpo-perform ka ng magic. Kahit hindi yun yung nangyari, pagka ikinuwento niyo yun sa kaibigan niya, hindi, nakita ko, lumabas sa mata niya talaga eh. Oo. Hindi naman yun. So, nakorelate ko na, sa video talaga ang pinaka magandang reference. You can play it back, Yep. na ano mo. Napakalaking tulong sa akin yung videos, malaking tulong kasi dahil nga mag-isa lang ako na nagte-train, lagi ko nire-record yung mga sessions ko. Tapos, minsan, pinapanood ko siya sa mga ibang trainers din, sinesend ko sa kanila, binibigyan nila ako ng feedback. Tapos, doon ko rin nakikita yung sarili ko, based doon sa natutunan ko sa isang seminar, ina-apply ko, tinitingnan ko kung tama ba. Kasi napaka-importante sa training ng aso, yung timing. Di ba, alam naman natin, meron lang silang, yung kanilang pag-associate. Contiguity. Napaka-iksi lang nun eh. Na research, man. Oo. Research. Meron lang silang 1.5 hanggang 2 seconds para makapag-associate sila. Kaya nga, nung dumating ako doon, So, ginagamit naman na dati dito kung yun. buhay pa yung tatay ko ngayon, di sana, isaasampal ko sa kanya. Ano ginagawa ng tatay ko? Tumahay sa loob ng bahay yung aso, tapos pagising niya ng umaga, di niya alam kung alas 3, alas 2, o anong oras tumae. Oo. Pero matigas na yung tae. So, Pagkagalitan. medyo matagal na yun. Ingungudgud niya yun, pagising niya ng umaga doon. So, di ba wala nang association yung aso doon. So, doon din dumating ako dun sa point na nag-dive deep din ako sa paggamit ng markers. Kasi ang dami natin, actually, nung way back in the days, mga year 2010 yun eh. Oo. Markers. 2009, 2010, ginagamit na dito yung marker. Alam mo, nakalimutan ko yung pangalan ng trainer na yun, pero kaibigan ko siya. Well, mahina ako talaga sa pangalan. Mahaba yung buhok niya, nakapusod. Siya ang nag-introduce sa akin ng marker dito. Kinukwento niya sa akin, sabi niya, Dan, ito na yung gagamitin mo yung marker para makapag-timing ka ng maayos. Pero, hindi ko na maalala noon kung tama ba yung ginagawa namin. Hanggang sa natutunan ko yung paggamit ng tama ng marker na sobrang importante pala para makonect mo nga yung magkaroon ng association yung aso dun sa tinuturo mo na nung nakita ko, magic. Parang, putik. 180. Ganito pala natututo yung aso. O, yun. So, pero malaking tulong yung videos talaga. Punta na tayo siguro ngayon, papunta na tayo sa later part ng kumbaga, ito yung back half ng ng podcast eh. Oo. Napapanood mo yung mga videos, siguro may social media, ng Oo, mga oo. trials sa Oo. Philippines. Oo. Napapanood mo yung mga videos ng mga nagko-compete. Oo. Alam, monitoring, very active yan. Anong sa tingin mo? Based sa opinion mo to, walang tama o mali. Okay. Sa napapanood mo, anong napapansin mong mali para sa'yo na ginagawa ng dito sa scene, sa training, in terms of training? Siguro kahit saan naman. Pag meron kang nakita sa trial na ginawa ng aso mo, pag bumalik ka pa din doon sa same exact way kung paano mo tinrain yung aso mo na gawin yun, para sa akin, mali yun. You will get the same result. Kasi hindi mo mababago yung result. So, kailangan mag-explore ka, paano ko to babaguhin dun sa aso ko. Kasi napakaraming mga tricks, techniques na, halimbawa, yung aso na bumabalentong sa obstacle. Maraming rason eh. Halimbawa, yung aso. Up talaga. Kumbaga, hindi niya na nakakalculate, naka-fixate na siya doon sa Exactly. decoy. Diba? Pero, sa club, dahil gumagamit ka ng pare-parehong decoy, Pare-pareho yung obstacle. pare-pareho yung obstacle, yung Pare-pareho yun kasi ang bigat igalaw agad, nakakatawa. exactly. So yung anong tawag dito, yung arousal level ng aso mo sa pare-parehong decoy, hindi siya masyadong ganun ka-excited. So ganun nga ang importante, na isalang mo siya sa ibang decoy din para makita din niya iba-ibang picture. Mag-gauge mo din yung aso mo, gaano ba ka nagbabago pa rin ba yung arousal level ng aso ko pag nakakita siya ng ibang decoy? Kasi sign yun ng immaturity ng aso eh. So, tingnan mo rin doon. Kasi pagka ganon, biglang bago yung decoy, iba yung galaw ng decoy,
minsan yung aso, sobrang excited, hindi niya nakalkula yung sarili niya, bumalentong siya, kunyari, dun sa obstacle. Ang isang rason din, halimbawa, nagte-training ka, kagaya nga ng sabi mo, same exact obstacle yung ginagamit mo, same exact obstacle yung ginagamit mo. Nakikita mo na yung aso na matulin, pero sinanay mo lang siya, hinayaan mo lang na matulin, nasanay lang siya dun sa article na yon, na-figure out niya na yung kalkulado na ng aso mo. Pero, paano kung sa trial, sabihin ng judge, ito yung gusto kong obstacle na gagamitin natin, nagkaroon na ng problema ulit yung aso. So, yung pag-generalize, lalo na sa monitoring, napaka-importante na i-generalize yung aso sa napakaraming scenario. So, ibahin mo yung mga obstacle, pero kung talagang mabagal, talagang matulin yung aso, pwede mo naman siyang pabagalin. Maraming technique. Paraan din. Pwede mo lagyan ng isa pang extra barrel. Umatid na sila sa seminar kasi bago mo nasabihin yan. Ayun. Ayun, mga ganon. Pero sige, ito naman, ano sa tingin mo naman ang baganda na nakikita mo, na ginagawa ng karamihan? Ang nakikita ko ngayon, nag-a-adapt na tayo sa changes. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin na, okay, mag-stick tayo sa rule dahil yan ang magiging rule. Kasi ngayon, napatunayan na natin over so many trials na may mga judge na i-allow yung mga minsan kalokohan ng ibang mga decoy. Kumbaga, ang sabi ko nga dyan last time this is becoming the new norm sa monitoring. Exactly. Sa way back, so many years, a few years, mga year 2015 pa yun 2017. Concept na sa Amerika at saka sa Delay tayo lagi 5 years dito. usapan na sa Amerika, nagkaroon na nga ng bagong pangalan yung monitoring. Tinawag na Frondio. Frondio kasi French ring mondio. Kasi yung mga decoys during that time yung trial, nag-evolve na sila into infusing more and more of French ring techniques. Kagaya nung pag-esquive. Hindi na lang sila allowed. Dati talagang ang traditional monitoring is hindi mo po pwedeng iiwas yung leg na gustong kagatin ng aso. Kung saan siya kakagat, hayaan mo lang siya at i-absorb mo. Maraming pa rin mga traditional judges na gano'n ang gusto, pero marami na rin ang judges na nag-a-allow ng mga techniques na mas challenging sa aso. So, ngayon, maganda naman kasi nakikita ko na rin yung mga videos nga na nakikita ko na pinopost nyo. Nila, ng mga yan. Oo, Philippine Monitoring. Diba, ng Philippine Monitoring. Meron ding ibang mga nagpo-post ng mga video na may nakikita ko yung Dumaguete ba yun? Oo, kumpare ko yun, si Jim Sarita. Hindi ko siya kilala personally magaling pero din. sabi ko po, mahusay itong Magaling. lalaki, itong decoy na to. Kasi that's exactly how you wanted to, for me, that's how I will put the vision of preparing my dog. Siguro nakatulong sa kanya, na-delay yung nag-iipon pa pambili ng suit. Oo. So naburo sa Jambier, sabi ko, pare, nakabuti pa yung delay ng suit mo Kasi pagka, para sa akin, i-prepare mo na yung aso mo for something that's higher level ng pressure na po pwedeng ibigay sa aso mo. Kung hindi man siya gamitin sa trial, bentahe yung aso mo. Pero kung yung decoy, nag-pivot ng konti or nag-esquive ng konti, kung naintindihan ng aso mo yung technique, hindi ka mababawasan ng puntos sa return of escape, sa delay ng pag-bite, sa delay ng rebite. So, nakikita ko naman ngayon. So, I'm happy na sumusunod na rin tayo sa uso. Pero way back pa yan, mga a few years back, nung naging usapin na yung Frondio. Tawag nga nila sa States Frondio Nabanggit mo kanina, nabentahe yung aso pag hindi talaga for trial. Ano ang sa'yo, non-negotiable sa'yo in terms of having your personal dog? 45 minutes. Sa akin, yung aso ko, kailangan, kung personal dog ko, pag namili ako ng aso, gusto ko yung aso ko, masaya. Ang pinipili ko sa tuta, pag namili ako ng puppy, or yung nire-request ko din sa breeder, yung aso na masaya, pag lumabas, dinala nila sa hardware store, sa Home Depot, yung ganyan, yung Canadian Tire, naglalakad sa leash. Gusto ko yung aso ko masaya, nakataas yung buntot, na naglalakad. Gusto ko rin yung aso ko na mapupunta sa akin, na gagamitin ko sa sport.
kahit saan ko siya dalhin, hindi niya iniintindi yung environment. Later on, kaya sobrang importante sa akin na bago ko pa piliin yung aso na yon, yung linya ng aso, kailangan, yun talaga yung gusto ko. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano magiging future ng aso mo. Magbabang ka lang talaga sa genetics. So, fan ako ng NVBK line, Belgium Ring line. Yung aso ko, line ni Torquay. Pero dahil French Ring din yung nilaroan ko, fan din ako ng mga French Ring dogs na twitchy, mabibilis mag-react. So Agile, yung very agile, kasi nga sa kanila, importante yung yung na talagang matulin yung reaction nila, yung reaction time. Yun yung mga French Ring lines. So, ano naman ang ano mo? Ano na ang title ng current dog mo? Ano yung future plans mo dun? so ngayon, nagpe-prepare na kami. 2 years old na siya. Nagpe-prepare na kami for, hopefully, at the end of this season, makapag-compete kami ng French Ring 2. Gusto ko munang tapusin yung, meron na siyang French Ring 1 at saka Monjo Ring 1. Pero gusto kong tapusin yung, sinabay mo. kasi very similar pa din yung exercises eh. Muntik na nga kaming, ang nahirapan ako doon yung sa defense dahil yung defense ng French Ring, isang decoy lang tapos very same yung situation lagi. Umaatras yung aso, naglalakad ng paatras yung decoy, mag-a-aggress. May physical contact ba yung sa French Ring o wala? Basta Sa level 3, wala na kahit yung gesture na lang kasi ang importante sa French Ring decoy technique sa level 3, yung meters na makikreate mo pag nag-aggress ka, gaano ka layo yung mararating ng decoy bago makakagat yung aso. Kasi yun yung points na makukuha niya from the dog. Sa Monjo Ring kasi hanggang level 3, may contact stationary, audible, hindi audible, sorry. Tama, audible. Diba? Audible and 2 seconds, 'di ba? So sa French Ring, sa level 3 isang kamay na lang yung ina-aggress. So kahit na hindi na dumikit yung daliri, dire-diretso na. So nandiyan yung differences noon. So karon ako ng problema noon kasi yung aso ko nag-early bite siya. Buti na lang hindi niya tinuloy yung kagat niya. Kasi yung decoy nagfe-fake nung Nagbabluff. so sa level 2 kailangan ko munang mamili ngayon ng sport. So, tapusin ko na lang muna yung level 3 career niya ng French Ring. Doon muna. Hanggang sa afternoon, tsaka kami magko-crossover ng Monjo Ring. Dahil nga, pag level 2, mag-iiba na, magba-branch out na silang dalawa. Expect ba namin yan na balang araw, bago mo i-retire, pagka nakumpleto niya lahat ng titles niya doon, madala mo dito to compete? Oo, bakit naman hindi? Yung aso ko ngayon, she's a very fun dog. Siguro, last natin, Giodan. Kung makukuha natin yung attention siguro ng mga listener natin for a whole minute, ano yung message mo sa kanila or ano yung payong mo sa kanila if they're planning or if they're interested in joining the dog sport? Oo. Well, start small. Start with the smaller goal. Huwag mo nang masyadong bigger goal. Huwag mo nang masyadong malaki. Kasi madaling ma-overwhelm pagka masyadong malaki yung goal. Start ka muna sa mga obedience trials. Ewan ko kung may obedience trials tayo dito. Start ka muna ng obedience trials. Start ka muna ng agility. Tapos, ang pinaka-importante, kailangan mong aralin kung paano ba natututo ng behaviors yung aso. Kasi yun yung scientific part ng training. Pag hindi mo naintindihan yung classical operant conditioning, pag hindi mo naintindihan yung paggamit ng markers, pag hindi mo naintindihan yung levels ng pressure, pag hindi mo naintindihan yung paano mamili ng motivation para sa aso mo, pag hindi mo naintindihan kung paano mag-regulate ng arousal level ng aso, mahirapan ka pag nai-apply yun. So, magiging frustrating kasi baka dumating sa'yo, medyo mabagal matuto na aso, mahina. Hindi naman siya talaga mahina eh. Kailangan lang, i-mold mo yon based dun sa character ng aso. Kasi lahat ng aso capable matuto. Kaya, tapos, dun ka ngayon magsisimula na ma-appreciate mo yung art dog training kasi nagiging art na siya na ikaw na mismo yung nag-a-apply ng training. Yun, so, pag hindi, pagka ginaya mo lang, tapos biglang, sige, compete na tayo.
Minsan, doon ka ma-frustrate. Tapos sabihin mo, hindi naman pala masaya tong sport na to, pero ang dami mo kasing na-miss na steps. Foundations. Oo. So, yun lang. Salamat. Maraming salamat. Yan. Invite natin sila sa, siguro, by the time, mamaya siguro i-upload ko na. Oo. Bilis Sa ah. July 11, meron seminar si Kuya Dan. Oo. No decoy, no problem. Yan ang title ng kanyang dog training seminar. It will be at Dog Training by the Lake sa Tanawan. July 11 na yan. It will start 2 p.m. And then, siguro ang awarding natin ng certificates will be 7 p.m. Tapos yung mga gusto pa magstay to train, he will be with us. And doon na natin i-work yung mga each individual dogs. So, yun lang. Any last message? Sino bang wala. shoutout? Wala kayong gustong batiin? Wala naman. Wala. Shout out sa... Puro dog trainer lang ang nakikinig dito eh. So anyways, maraming salamat and see you again next episode. Bye-bye.